Magsitayo po ang lahat. Umawit ng bagong himig, papurihan Diyos ng pag-ibig, sa hapag ating gunitain, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, lahat ay inaanyayan, magkasalo sa pag-ibig, pag-ibig niya ay walang hanggan, kanalman o makasalanan. Umawit ng bagong himig, papurihan Diyos ng pag-ibig, sa hapag ating gunitain, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ika-20 tayo na linggo, na karamang panahon ng taon-an ng ating pagdiriwang. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo sa loob at sa labas ng Basilica Minor, Pambansang Labanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman ay kisa sa atin sa mitad ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa gitnang silangan, at isama rin natin sa ating intensyon ang lahat ng apektuhan ng baha at iba pang mga kalamidad. Mga minamahal kong mga kapatid, ang matibay na pananalig ni kay Jesus ang sagot sa ating paghihirap at pagdadalamhati. Ganito ang naging karanasan ng kananayang nagtiwala kay Jesus para pagalingin ang kanyang anak na sinapian. Sa Eucharistiyang ito ay panalangin nating tayo'y mabiyayaan ng ganitong uri ng panampalataya upang makadulog tayo sa Panginoon ng may panatag na kalooban, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin po natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patawarin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugalian. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinapupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin.
sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanunuklo sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid ang aming paningin ang mga inihanda mo para sa nagmamahal sa iyo. Padalawin mo sa amin ang agos na iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi sumasagi sa isip namin o panaginip. Iloob namin ito sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na maluluwag. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig, mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo. Pinangatawan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko. At sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng ipagsundo ng sanlibutan sa Diyos, ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila, para na rin pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon, kinahabagan sa panahon ng pagsuwayin ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin, ngayon kayo'y kinahabagan, upang sila kabahagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sa kinay kanyang Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupang malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananiyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus at lumapit sa kanyang mga alagad ang sinabi sa kanya, Pagigyan nga po ninyo. At nang umalis, siya'y nag-ingay na at sunod-sunod sa atin.
Sumagot si Jesus, sa mga tupang naligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinubo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalaglag sa pag ng kanilang Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari ang hinihiling mo. At noon day, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sing lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa ikadalawampu tayo na linggo ng kalimang panahon ng taon na ng ating pagdiriwang at ang ating pong tema ay tungkol sa pananalig. At atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 56, verso 1 hanggang 7, na dapat tayong maging matuwid upang mamuhay sa pananalig sa Diyos. Kaya sa ating Salmo 67 ay tayo po ay dapat magpupuri sa Diyos lagi. At sa sulat ni San Pablo sa Tagaruma, sa pangalawang pagbasa, Kapitulo 11, verso 13 hanggang 32, na ang pananalig na hindi na sinunod ng mga Israelita ay naipahayag ngayon sa mga Hintil, sa pangitan ni San Pablo bilang apostol sa mga Hintil, dahil ang pananalig na magdala ng kaligtasan ay para sa lahat. Pero paano ba maging pananalig ng lahat? Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 15, verso 21 hanggang 28, dito po nabigyan ng litmus test o yung pagsubok paano po ang pananalig ay para sa lahat. Ang ating Panginoon pumunta doon sa riyon ng Tyre at Sidon, na doon po ay hindi po mga puro na Israelita. Nandoon po ang mga Syro-Phoenicia, mga Kanaita at iba pang mga lahi, na kung saan sila'y tinatawag na mga Hudyo na tuta. Kaya atin pong tingnan na sa ating Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon na nung hinihingi ng babae na pagalingin ang kanyang anak na babae na inalihan ng demonyo at hindi sinagot kaagad ng Panginoon dahil siya'y para lang sa mga nawala o naligaw na sambahay ng Israel, kaagad sinabi niya sa babae na nangulit, sabi niya, hindi bagay na ang pagkain ay ibigay sa mga tuta. Dahil po, ang mga tao doon sa Tyre at Sidon, sinasabi ng mga Israelita ay tuta, ganun din ang ang kanilang tugon din sa mga Israelita, sila po ay tuta. Kaya ito ay common na po na pagbansag sa isa't isa, na sila'y tuta sa isa't isa, kaya hindi po natin tingnan na binababa ng Panginoon ang pagtawag sa babae na siya ay tuta. Pero maganda ang sinasabi ng babae. Sinasabi, maski ang tuta na alaga ng bahay ay kumakain din sa mga nahulog na pagkain mula sa lamesa. Hindi ba kung minsan, pag nandoon yung mga tuta na alaga natin, mahal rin natin, minsan hinuhulugan ng pagkain. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, wala na siyang masabi at sinasabi niya, napakalaki ang iyong pananalig. Ito rin ba kaya ay sabihin sa atin ng Panginoon na napakalaki ang ating pananalig dahil kung minsan sinusubok tayo sa buhay, kung anumang mga pagsubok sa buhay, kung anumang mga pinagdaanan natin, tayo ba ay naging matapat sa ating Panginoon o kaya tayo ay nanghihinaan na sa ating pananalig? Pakisabi sa katabi mo, manalig ka.
Sundan mo ng isang maging matapat ka. Manalig tayo at maging matapat sa Panginoon at ang pananalig ayon pa sa salita ng ating Panginoon, ito ay emuna. Ang emuna ay mula sa root word na amin. Ito po yung sinasabi lagi na yun na nga, siya na nga. Kaya yung emuna ay ang sa ating pagpapahayag na ang Diyos, siya na nga ang pinanggalingan ng lahat at nananalig tayo na lahat ay ibibigay ng Diyos sapagkat ayon pa sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, verses 17, wala pong imposible sa Diyos. Yung pong naniwala na walang imposible sa Diyos at magbigay po ang Panginoon ng biyayang ating inhangad, pumalakpakan ang malakas na bigyan tayo ng biyaya ng Panginoon sapagkat wala pong imposible sa Diyos. Gaya ng ginawa ng Panginoon sa babaeng Kananita, kanya pong pinagaling ang anak nito sapagkat nananalig siya. Ang pananalig sa salita natin Panginoon ay imuna, pero sa ating ebanghelyo, dahil ito'y koinoko na Griego, sa koinoko na Griego, ito ay pistis. At sa Latin naman, pedis, na ito yung katangian ng lahat ng mga Kristiyanong nabinyagan. Na tayo ay magkaroon ng malalim at buhay na pananalig sa Diyos. At ang pananalig natin ay siyang pagtanggap kahit hindi natin nakikita. Sinasabi nga ni San Agustin, ako'y nananalig at ang bunga ng pananalig ay makikita ko ang hindi ko nakikita. Makikita mo ang Diyos. Madama mo ang Diyos. Damang-dama mo siya sa buhay mo kapag ka ikay may pananalig. Sapagkat sa mga mata at puso ng pananalig, atin pong makikita ang presensya ng Diyos. Atin pong madama sa ating mga puso ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ang pananalig ay mahalaga. Tatak ng isang Kristiyano ang pananalig na tunay. Ikaw ba'y nananalig ng tunay? O kung minsan, ika'y nagdududa, nag-alinlangan na ang mga hinihingi mo, ang mga dinidasal mo ay parang hindi natanggap ng Panginoon. Ikaw ba nagduda kung minsan na sa tamang daan ka ba o hindi? Kapag kagayon ang iyong iniisip, nanghihina nga ang iyong pananalig. Lakasan mo ang iyong pananalig upang ang Diyos ay sumasayo. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, painating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing, na nausunan mga yumao. Nang may 3 araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa buhay at ngamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ngayon, mahal ko mga kapatid, mahabagin ng Diyos Ama at mapagmahal sa kanyang mga anak. Kinakalingan niya tayong lahat sa pag-ibig na nagbibigay sigla at lakas ng ating buhay, kaya't buong tiwala tayong manalangin. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, turuan mo silang yakapin ang lahat ng tao nang sa gayoy mabuwag ang pagkakabahabahaging umiiral sa aming mga pamayanan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan.
para sa mga pinuno ng pamahalaan. Naway maging tapat sila sa kanilang tungkuling maglaan ng mga programa para sa mga dukha, mga biktima ng karahasan at mga pinabayaan ng lipunan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga magulang na nawalan ng mga anak dahil sa sakit, kalamidad, marahas na pagpaslang at digmaan, naway tulad ng babaeng Kananea, makadama sila ng pag-asa at pagmamalasakit mula sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, mga nasisiraan ng loob, mga may sakit at nag-aagaw buhay, naway dulutan mo sila ng ginhawa sa katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming yumao, matanggap nawa nila ang awat habag mo, O Diyos, upang ganap nilang makamtan ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, taos puso kaming pumihiling sa iyo. Iligtas mo kami, palakasin mo ang aming loob, at gawin mo kaming tapat na mapagmahal ng mong anak. Hiling namin ito, mangitan ni Kristo na nabuhay at naghari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sobrang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Ang alay ko tinapay, nagmula sa buti ng buhay. Inialay sa iyong hapag, naway papanalig at iyong basbasan. Tanggapin ang alay ng puso, tinapay at alak na sa iyo'y iniluluhod. Galutan mo mga munting handog, tinapay, ibig at pag-asa sa iyong hapag. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng kalubat ang aming handog sa aming paghain sa iyo na rin ibinigay para kami maging marapat sa iyong paunlakan sa pagitan ni Kristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapayento na marapat ni kayo aming pasalamatan sa mitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa panagutan dahil hangad mong magbago ang kinamas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kahit siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kay kasalamang helsi siya awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Nalka buong
iyong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa bulan, sa pinaya'y nagpalagad at nakiramay sa Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya, pinagtisan ko sang loob na maging handog. Pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin yan pag-alalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon ika-14 na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, kapatid naming naimlay, na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na mo itos daigdig ng kalugod-lugod sa may pagdiwang nawa namin ang pagpuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsangutan Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ating pagsaluhan, katawan, dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at anggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa. Sa biging na ito, ating pagsaluhan, katawan dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at anggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inuming inihahan, dugo ni Kristo, puti. Hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa biging na ito, ating pagsaluhan, katawan dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at anggulan, Panginoon Diyos nating lahat.
kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa. Sa biging na ito, ating pagsaluhan, katawan at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Ipinagbibigay alam sa lahat, lalo na sa mga ministry, organization, HDN, at mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno na sa darating na August 19, 2026, Miyerkules, darating sa ating dambana ang pilgrim relic ni Saint Charbel Macluf. Narito ang schedule ng mga gawain. 12:15 p.m., Misa sa pagtanggap. Susundan ng healing service, anointing of oil, at veneration of the relic. 6 o'clock p.m., Misa sa pag-alis. Susundan muli ng healing service, anointing of oil, at veneration of the relic. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa at dumalo. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pagkikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Niling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kapares. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo na magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, nagpong ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kalingan, lalo sa ilangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan, mitang na loob na tinatanaw. Basta ni po ninyo at mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, ay lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa mga ating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. maiking taglay ng pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipituho ka namin, ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayanan, sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinalaman ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaranan ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluwalhati ka namin.